Praise God, salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito na naman po tayo para mag-aral ng kanyang salita. At hayaan po natin na patuloy na mabigyang kaluguran natin ng Panginoon sa oras nito. Pero bago po tayo manalangin, umawit muna po tayo ng papuri sa Panginoon. Diyos ng pag-asa. Diyos ng pag-asa. Diyos ng pag-asa. Na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigong, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatag buhay, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Mula po sa pasimula. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nakukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatag buhay, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Karapat-dapat kayong parangalan. Karapat-dapat po kayong purihin, O Lord God. Salamat sa minsan pang pagkakataon na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin para makalapit sa inyo, maparangalan kayo, makapag-aral ng inyong salita. At ang patuloy na panalangin namin, sanctify us, O God. Patuloy na gawin niyo kaming karapat-dapat sa inyong harapan dahil ang nais namin maparangalan po kayo, O Diyos, sa aming mga buhay. Samahan niyo nga po kami sa pag-aaral namin ng inyong salita. Tulungan niyo nga po kami, Banal na Espiritu. Kayo ang patuloy na magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Kailangan po namin ang pagsama niyo. Tulungan niyo po kami, lukuban niyo kami ng inyong banal na dugo, anumang gawa ay hindi magtagumpay, kundi kayo patuloy na maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Abutin niyo ang inyong mga anak na nakikinig, nanonood, O Lord God. Kung meron man silang pinagdadaanan, karamdaman, mga problema, mga suliranin, kayo lang ang tanging pag-asa. Kayo ang solusyon. Kaya patuloy niyo po kaming hayaang makalapit sa inyo, pagnanasang makalapit sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Unite us in your spirit, O Lord God, na ang tanging hangarin, maunawaan ang inyong salita at mabigyang kaluguran po kayo sa aming mga buhay. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Tanging kayo lang ang mataas, maparangalan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat sa Panginoon, ang Diyos po natin ay Diyos na napakabuti. Wala po siyang katulad at wala po siyang kaparis. Amen. Salamat sa Panginoon. Kagabi ang pinag-aralan po natin ay yung huling bahagi ng chapter 4, John chapter 4. At tapos po tayo dun sa salitang magpakalakas tayo dahil kailangan ng Diyos na mga ani. Magpakatatag po tayo. At bawat isa po sa atin, lagi tayong lumapit sa presensya ng Panginoon, lagi tayong humingi ng patnubay niya kasi gagamitin ang bawat isa sa atin. Gagamitin po kayo sa patuloy na pag-aani. It's harvest time. Alam natin, malapit nang dumating ang Panginoon, gamitin ang bawat isa sa atin, di man tayo makalabas, makahayo sa pamamagitan ng ganitong sitwasyon, sa mga FB Live, yung mga ginagamit ng Diyos, patuloy po nating isama sa panalangin, at ganun din yung mga patotoo po natin. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay mag-start po tayo sa chapter 5 ng John. Basahin ko po, verse 1. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo sa isang pintuang bayan ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa. May mga paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Amen. Salamat sa Panginoon. Kagaya po nung pinag-aralan natin nung mga nakaraan, ang ating Panginoong Jesus ay dumalo ng pista ng paglampas ng anghel, Feast of Passover. At kagaya po nung pinag-aralan natin nung mga una, merong tatlong selebrasyon na dinadaluhan ng mga lalaki. Pumupunta sila sa Jerusalem at para doon sumamba at magdala ng handog nila sa ating Panginoon. Ito po yung una ay Feast of Passover. Isa po ito na isineselebrate nila, na ang pinagdiriwang po sa Feast of Passover ay yung kagaya po ng alam natin nung nasa Ehipto po sila, na lahat ng mga panganay ng Israel ay isinave ng ating Diyos. Lahat ng sumunod na nagpahid ng dugo dun sa hamba ng pintuan ay hindi namatay yung mga panganay, pero dun sa lugar ng mga Ehipto ay panganay mula dun sa Pharaoh hanggang dun sa alipin, sa bilanggo, sa malay, hanggang sa mga hayop ay namatay. Kaya nang umalis sila, ang mga Ehipsyo ay naglilibing. Sila ay masayang lumabas sa Ehipto, pero malungkot ang sitwasyon ng Ehipto. Bakit? Kasi yung mga panganay nila ay namatay. Ganon din yung feast ng Passover, kasama po nito. Habang nagse-celebrate sila sa Passover, yung Feast of Unleavened Bread, kasama po yan. Kumakain sila ng tinapay na walang pampaalsa. At salamat sa Panginoon, nagpapaalala ito kung saan nakalaya sila mula sa Ehipto. 7 days po nilang ginagawa ito, sineselebrate, kumakain sila ng tinapay na walang pampaalsa. Kaya salamat sa Panginoon, Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, magkasama po yan. Pag-alala dun sa kabutihan ng Diyos na yung mga panganay ng mga Israelita nung sila ay nasa Ehipto ay hindi namatay. Doon sa mga sumunod na nagpahid ng dugo sa hamba ng kanilang mga pinto, Feast of Unleavened Bread. Ito yung pag-aalaala sa paglabas nila sa Ehipto. At yung isa pang pista na isineselebrate po nila na dinadaluhan ng mga lalaki, yung Feast of Pentecost. Kasama po dyan yung pag-aani at saka yung first fruit. At doon sa first fruit po, yung unang bunga ng kanilang inani ay inihahandog sa ating Panginoon. Hindi muna sila kakain hanggat hindi nila nahahandog ang mga bagay nito. At kung tuwing pupunta po sila sa Jerusalem para umaten ng ganitong pagdiriwang, ang sabi dun sa Deuteronomy chapter 16:16, bawat taon dapat makiisa ang bawat lalaki sa tatlong pistang ito. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-ani, ang pista ng pagpatatayo ng kubol. Pumupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pinili niya, at manararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoong na inyong Diyos. Kaya ito po yung dadaluhan uli ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya tumungo sa Jerusalem para makiselebrate ng selebrasyon. Ang sabi, isang pista ng mga Hudyo. Kaya ang mga lalaki ng mga Hudyo ay pumupunta sa lugar na ito para mag-celebrate sila. At yung isa pang pista ay yung Feast of Tabernacle, na kung saan inaalala nila sa Feast of Tabernacle o Feast of Booths o yung mga kubol, shelter, yung
na minsan ay tumira sila sa tent nung sila ay nagta-travel mula sa Ehipto patungo dun sa lupang pangako, kung papaanong iningatan sila ng Panginoon kahit sa tent lang sila nakatira. Kaya salamat sa Panginoon, ito yung pista na dinadaluhan ng mga lalaki sa mga Hudyo at pupunta sila sa Jerusalem para maghandog. At ito nga sa chapter 5 verse 1, pumunta ang ating Panginoon sa Jerusalem para dumalo sa isa sa mga pista na ito. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos po natin ay napakabuti. At doon sa tagpo na para dumalo siya ng pista, napadaan po siya doon sa Bethesda, na kung saan, alam naman po natin, ito yung lugar na sabi nila, ito yung isang swimming pool, paliguan, na kung saan ay may mga pagkakataon na yung anghel ay bumababa daw po at kinakalawkaw to. At ang kung sino man yung unang makalusong doon sa swimming pool o doon sa pool, ay gagaling siya. Kaya, ang senaryo po dito, ang sabi, basahin po uli natin, sa isang pintuang bayan ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa na may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda, sa paligid nito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. Kaya ang senaryo po dun sa tagpong yun, maraming mga tao, maraming may sakit, at marahil hindi lang may sakit ang naroroon kasi papaano tatalon sa swimming pool yung pilay o yung bulag. Paano niya malalaman na may gumalaw na yung tubig kung wala siyang kasama? Kaya ang sabi, maraming tao roon napapaikutan ng mga may sakit, pilay, mga paralitiko, may mga bulag at iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya yun ang tagpo nung pumunta ang ating Panginoon nung mapadaan siya roon. Anong sabi? Ang Bethesda po is, sabi, House of Mercy. House of Mercy. At yun po ang tagpo. Maraming nag-aabang doon sa paggalaw ng tubig, para kung sa ganon, yung may sakit na unang makakalubog doon sa swimming pool, makakababa doon sa swimming pool ay gagaling. Kaya, syempre, kung ikaw ay may sakit, hindi pwedeng kung saan-saan ka nakatingin at namamasyal ka. Kaya, lahat sila ay all eyes doon sa tubig. Kasi baka biglang gumalaw yun, kung namamasyal ang paningin nun, ay hindi gagaling yun. Kaya, salamat sa Panginoon. Kung isa kayo sa naroroon, ganun din ang gagawin nyo. Makikita nyo siguro tahimik lang doon. Kasi hinihintay nila at walang pakialaman doon dahil ang hinihintay doon yung paggalaw. At syempre, nakaredy na ang lahat anytime kasi walang oras, walang panahong sinabi. Basta pag gumalaw, ang tubig ay unahan na makatalon. Kaya kahit napakarami nila, yung unang babagsak lang doon sa tubig, yun lang ang gagaling. At ano ang sabi? Kahit ano ang sakit nito, kahit malubha pa to, yung unang makakababa doon sa tubig, siya yung gagaling. At salamat sa Panginoon, sa tagpong yun, wala sa tubig yung gumaling. Susundan po natin yung pag-aaral. Wala po sa tubig yung gumaling. Kasi, kagaya po nung sabi po, all eyes sila doon sa tubig. Kaya hindi nila napansin yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Marahil ang ating Panginoong Hesus ay may nakakakilala na sa Kanya. Kasi dito sa tagpong ito ay marami na siyang napagaling. May mga himala ng nagawa siya sa iba't ibang lugar. At marahil kilala na siya. Naririnig na yung pangalan niya. Kaya lang, dun sa tagpong yun, dun sa lugar na yun sa Bethesda, mas interesado yung tao dun sa paggalaw ng tubig. Kaya, ang focus nila ay nandun sa tubig, sa swimming pool, hindi doon sa mga kung sino pa man yung nasa paligid. Kasi kung lilipat nila yung kanilang paningin doon sa mga nakapalibot sa kanila o doon sa dumarating, hindi nila makikita, baka biglang gumalaw yung tubig. Kaya marahil sa tagpong ito, hindi talaga napansin ng ating Panginoong Hesus. Bakit?
Nakafocus sila doon sa paggalaw ng tubig. Anytime kasi, walang hudyat. Basta biglang gagalaw na lang to. Pag bumaraw yung anghel, kakalawkawin ng tubig. At kung sino yung unang makababa, makalusong sa tubig, siguro unusin, dumampi yung paa dun sa tubig, yun ang gagaling. Kaya, hindi na mahalaga kung sino yung nasa paligid. Ang mahalaga, makita kung sino yung makita kung gagalaw na yung tubig. At ano ang sabi? Crowded at maraming mga may sakit, malulubhang may sakit, paralitiko. Kakalungkot naman kung walang kasama yung paralitiko, kahit siya ang unang nakakita ng paggalaw ng tubig, ay hindi siya makakatalon doon. Paano siya tatakbo roon kung hindi nga siya makatayo? Paano naman yung bulag kung wala siyang kasama? Paano niya malalaman na gumalaw ang tubig? Maliban, napaka-sensitive ng tenga niya. Di po ba? Kaya may mga kasama rin po itong ibang may mga kapansanan dito. Kaya napapalibutan ng maraming may kapansanan, may taong nandoon sa palibot ng pool, Bethesda, doon sa lugar ng Bethesda. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. May mga pagkakataon, hindi natin napapansin yung kilos, yung pangungusap ng ating Panginoong Hesus kasi nakapokus tayo sa ibang bagay. Marahil may hinihingi ka sa Panginoon, nakakonsentrate ka dun sa hinihingi mo sa Panginoon, pero may ginagawang mabuting bagay na pala ang Panginoon, narito na siya, nangungusap na sa'yo, kaya lang dito ka nakatuon, kaya hindi natin napapansin yung tugon ng ating Panginoong Hesus. Tulungan tayo ng Panginoon, kagaya ng mga taong to, isa lang ang focus nila, dun lang sa tubig. Kaya nung dumating yung gumagawa ng himala, kaya nung dumating at dumaan yung nagpapagaling, source ng kagalingan ng himala, may tanging pag-asa para kahit silang lahat sabay-sabay gumaling kung maniniwala at lalapit sila sa Panginoon. Kaya lang hindi napapansin ng ating Panginoong Hesus. Mas nakafocus sila dahil baka biglang bumaba yung anghel. Ang ating Panginoong Hesus higit pa sa anghel. Kaya ganun din tayo minsan sa ating buhay. Pag nakapokus tayo sa isang bagay, hindi natin napapansin kung sino yung dumadaan. Minsan, kinakausap ka na, hindi mo napapansin. Bakit? Concentrated ka dun sa ginagawa mo. Minsan, nangungusap na rin ang Panginoon sa bawat isa. Minsan, marahil nangungusap sa iyo ang Diyos. Kaya lang, hindi mo napapansin kasi busy ka sa maraming bagay. Ito ang gusto mong mangyari. May pinagagawa sa yung iba ang Diyos, kaya hindi mo napapansin. Ang gusto mo, sumunod ang Diyos dun sa plano mo. Pero hindi pwedeng mangyari yon. Maraming atraksyon dito sa mundong ito. Anong sabi dun sa Luke 21? Basahin po natin ito. Luke 21:34. Ang sabi, Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya lalo na sa panahon natin ngayon, huwag tayong mawili, huwag tayong masyadong nakapokus sa mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya nung sabi pa rin sa 1 John chapter 2 verse 15. Sa 1 John, magbasa lang po tayo ng versikulo. Chapter 2, verse 15, Huwag ninyong ibigin ang mundong ito o makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng makamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa ng mga nakikita ng mata at ng anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Minsan po kasi yung mata natin nakapokus dun sa gusto natin. Nakapokus yung isipan natin dun sa gusto natin. Nakapokus yung sarili natin dun sa hinihingi natin sa Panginoon. Ito ang gusto kong mangyari. Kaya dulog tayo ng dulog, yun at yun. Pero nangungusap na pala ang Panginoon sa ibang pagkakataon, sa ibang paraan, at may ginagamit na pala siya. Kaya lang hindi natin pinapansin. Kasi ang gusto natin ito. Para dun sa mga tao dun sa Bethesda. Dumaan na yung Panginoon, pero ang gusto nila doon, kailangan concentrated, hindi lilingon, hindi kukurap. Bakit? Baka biglang dumating yung anghel, kalawkawin yung tubig. Kung lumingon sila. Kaya mahalaga yung paggalaw ng tubig, kailangan all focus nandoon. Parang nung si Elijah, nung kukunin na ng ating Diyos, di po ba? Ang sabi niya kay Eliseo, maiwan ka muna rito. Ilang beses niyang hinabilinan si Eliseo na maiwan, pero hindi siya nagpaiwan. Yung pala, kaya hindi nagpaiwan si Eliseo, meron siyang request.
Ano ang request niya? Double portion ng anointing ni Elijah ay makuha niya. Kaya lang, hindi naman po ganun kadali yun. Kaya ano ang kailangan? Habang naghihintay sila, nung sabi, ang request, ang kahilingan kasi ni Eliseo ay matindi. Kaya matindi rin yung requirements. Sabi ni Elijah, sige, sa 2 Kings chapter 2 verse 9 and 10, pag nakita mo akong kinuha ng Diyos at umaakyat sa langit, mapapasayo yung hinihiling mo. Kaya, syempre, marahil siguro sa pagkakataong yun, kailangan nakikita niya, mabilis yung tagpo. Ano ang sabi? Nakita niya po na merong dumating na sundo mula dun sa langit, yung karwahing nagliliyab, pero hindi nakakasunog. Biglang dumaan at kinuha si Elijah. At nakamtan ni Eliseo yung double portion ng anointing. Nakafocus siya, kaya niya nakita. Itong mga tao sa Bethesda, nakafocus din sila at naghihintay. Wala nang mahalaga sa kanila kundi makita na gumalaw yung tubig at makatalon doon, unang makatulon doon. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na yung concentration po natin kailangan nakafocus sa ating Panginoon. Yung mga mata natin kailangan nakafocus sa ating Panginoon. Yung pandinig natin, sabi, crowded, di po ba? Huwag tayong maging crowded na ano pa mang bagay na magpapahina ng pananampalataya natin. Huwag maging crowded ang ating isipan sa maraming bagay na maaagaw yung bahagi natin sa pagbabasa ng Bible, bahagi natin sa pananalangin, o yung bahagi natin sa paglapit sa ating Panginoon. Bawasan natin yan. Tulungan tayo ng Panginoon. Ano ang sabi? Yung pool ay napapaikutan ng maraming may kapansanan, ng maraming tao. Ano po ba ang nakapalibot sa atin? Di po ba? Pagpalagay natin yung kapansanan o maraming tao ang nakapalibot naman sa atin, maraming alalahanin, maraming intindihin, maraming suliranin o ano pa mang bagay yan na kumukuha ng attention natin, na nagbibigay ng kaguluhan sa bawat isa sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon. Ano pa ang sabi? Mga bulag. Nakakatuwa, ano? Ang hinihintay nila yung paggalaw ng tubig. Pero isa sa mga may pasyente doon o may sakit doon sa nakapaikot sa pulbulag. Kaya, napakagaling nito. May kasama dahil talagang may kasama to dahil hindi naman niya makikita yung paggalaw ng tubig. Kung wala siyang kasama dahil ang bulag. Pag sinabing bulag, hindi nakakakita. Ano po ba? Kaya, ano sabi? May mga lumpo, paralitiko, hindi nakakalakad. Kamusta po ba tayo? Ano po bang nakapalibot sa atin, sa ating mga isipan, sa ating mga pananampalataya? Crowded din po ba ng mga bulag, ng mga pilay, mga paralitiko? Pinaparalyze po ba yung pananampalataya natin? Kung ano pa man yan, tulungan tayo ng Diyos. Kaya ang sabi nung kahapon, magpakalakas po tayo, magpakatatag tayo. Basahin po natin yung Colossians 3:2. Colossians 3:2. Chapter 3, verse 2. Ang sabi po, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos. Ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya ano sabi? Ituon natin yung ating mga isip. Kanino? Sa ating Diyos. Hindi sa mga makabundong bagay. Kung paano concentrated sila, hindi pwedeng mabaling sa iba yung kanilang paningin. Ganon din po tayo. Ituon natin yung ating mga sarili, yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi dun sa ibang bagay, hindi dun sa makamundong bagay. Sabi nga ng Hebrews 12, di po ba? Looking unto Jesus, kay Jesus tayo tumingin. Kasi dun sa palibot natin, maraming bulag, maraming lumpo, maraming paralitiko. Doon sa lugar ng Bethesda. Pero sa atin, maraming pampahinang loob. Bubulagin tayo sa salita ng Diyos. Lulumpuhin tayo para hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Paparalyze yung ating pananampalataya. Papatayin yung ating pananampalataya. Kaya ituon natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil, anong sabi? Yung pag-iisip natin, ituon natin sa Kanya. Kung paanong hindi sila mapatingin sa iba, dun lang sa pool. Kaya nung dumaan ang ating Panginoong Jesus, hindi nila po napansin. Tuloy po natin ang pagbasa. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig. Dahil paminsan-minsan, may isang anghel ng Diyos na bumababa na kinakalawkaw ang tubig. At ang nakakatuwa po dito, si Jesus nandoon. Yung
Ang hinihintay nila yung sugong anghel, pero yung nagsugo nandun na. Yung nagpapagaling nandun na. Yung gumagawa ng himala nandun na. Hindi nila napapansin yun. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos na mapansin natin lagi siya sa ating buhay. Kaya yung tubig, pag kinalawkaw yung tubig, ang unang makalusong sa tubig, pagkatapos makalawkaw ng anghel, ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. Salamat sa Panginoon. Pag tayo lumalapit sa Diyos, may pag-asa. May pag-asa, may himala. May tugon ang ating Panginoong Hesus. Kasi anong sabi niya sa 11:28 ng Mateo? Lumapit kayo sa akin. Lumapit lamang tayo sa ating Panginoon. Ang sabi dun sa 1 Peter 5:7, nagmamalasakit yung Diyos. Kaya lumapit tayo sa Kanya kasi nagmamalasakit siya. Ipagkatiwala natin lahat ng kabalisahan natin kasi nagmamalasakit siya sa atin. Hindi po anghel, higit pa sa anghel ang nagmamalasakit sa atin. Higit pa dun sa magagawa ng anghel ang nagmamalasakit sa atin. At kahit nasaan kayo, magkakaiba tayo ng lugar. Ang anghel, limitado yan. Pero yung Diyos natutulong sa atin. Kahit nasaan tayo, 1,000,000, 2,000,000, ang sabay-sabay na manalangin. Kaya tayong katagpuin ng Panginoon. Kaya niyang tumugon. Kahit anong klase ng karamdaman, problema, pagsubok. Kung seryoso, buong pusong lumalapit sa Panginoon, kayang katagpuin ng Panginoon. Kaya nang sabi, may isang lalaki roon na 38 years old na may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Meron po doon, malayo na dun sa tubig. Paralitiko. Nakita ng ating Panginoong Jesus, marahil wala itong kasama. Kasi 38 years old na po ito, na paralitiko. Kaya kahit siyang makakita ng tubig, mahihirapan siyang pumunta sa tubig at mauunahan pa rin siya. Bakit? Paralitiko siya. Bago siya makakilos, may nakatalon na ron. Umaakma pa lang siya. May napunta na doon sa tubig at nahabag ang ating Panginoong Jesus sa kanya, sa kalalagayan niya. Nung sabi, nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong niya siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sa lahat po ng may karamdaman at lalo na ito na umaasa. Hopeless situation na itong lalaking to. Bakit? Inulit ko, kahit makita niya ang tubig na gumalaw, kahit siya pa ang unang makakita, sa sitwasyon niya, wala siyang magagawa. Pero ang nakakatuwa, hindi anghel ang nakita niya. Hindi siya nakita ng anghel. Higit pa sa anghel ang nakakita sa kanya. At yung nakakita sa kanya, hindi napansin ng iba. Kaya kahit siya'y nasa malayo, marahil nasa malayo na siyang bahagi ng tubig at talagang mahihirapan na makapunta siya. Pero salamat, ang Diyos ay dumaan, ang ating Panginoon ay dumaan. Yung gumagawa ng himala ay dumaan at napansin at nahabag sa kanya. Nung makita siya ng ating Panginoon na nakahiga, ang sabi? Alam ng ating Panginoon na may sakit at tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Sa tingin nyo, ano ang sinagot ng lalaki? Natural. Gusto niyang gumaling, kaya nga nandoon siya. Baka sakali siya ang maunang makatalon doon sa tubig. Baka sakali siya lang ang makakita. Marahil, umaakma pa lang siya, baka may maglusungan na. Tanong sagot ng lalaki, 7. Sumagot ang may sakit, gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing pumupunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Ibig sabihin, maraming tagpo na nangyari, marahil may mga pinagaling na. Kasi nung sabi, umaakma pa lang, napupunta siya, may nauna na sa kanya, walang tumutulong sa kanya para pumunta doon sa tubig. Kaya kahit makita niya, walang pag-asang mauna siya doon sa tubig. Marami siyang dadaanan, marami nang nakatalon, bago pa siya makatalon, bago pa siya makakilos. Meron sabi, walang tumutulong sa kanya. Salamat sa Panginoon. Bagaman malayo siya sa sitwasyon, parang walang pag-asa sa tingin niya. Siguro inabot na siya ng matagal na panahon na lagi siyang nagbabantay doon. Pero wala siyang kagalingang nakatagpuan. Pero ito, hindi niya kailangan tumalon. Nasa harapan niya yung gumagawa ng himala. Marahil, maraming tao ron. Pero hindi sila interesado.
kahit sa marinig nila yung pag-uusap ng ating Panginoong Hesus at nung paralitiko, marahil hindi sila interesado. Bakit? Ang focus ng tao ay nandoon sa tubig. Marahil may mga tagpo sa ating buhay, nagsasalita na o gumagawa na ang Panginoon, hindi natin napapansin kasi busy rin tayo sa maraming bagay. Tulungan tayo ng Panginoon na lagi tayong magkaroon ng time makinig sa tinig ng ating Diyos. Kailangan maging familiar tayo sa tinig ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung sabi ng may sakit, gusto ko po, sumagot yung may sakit, gusto ko po sana, nagnanasa siya, nagumaling siya. Nagnanasa siya, nauna siyang makatalon doon sa tubig pag gumalaw yung tubig. Kaya lang walang tutulong sa kanya. Marahil yung ibang mga nandoon may tutulong sa kanya. Pero ano sabi ng mga awit? 27:10, kahit iwanan ka man ng iyong magulang, merong Diyos na dadampot sa iyo. Kahit iwanan ka ng mga kasama mo, merong Diyos na kakalinga sa iyo. Kaya ang laging hiling niya, lumapit kayo sa akin. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. At nakakatuwa sa tagpong ito, mismo ang ating Panginoong Hesus ang lumapit dun sa paralitiko at nahabag siya. Kaya siya na mismo ang nagtanong, gusto mo ba na gumaling? Gusto niyo po bang gumaling? Meron po ba kayong pinagdadaanan? Meron po ba kayong matagal ng kahilingan sa Panginoon, panalangin sa Panginoon, 1 buwan, 2 buwan o taon na ang binibilang, hindi pa kayo kinakatagpo ng Diyos? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Itong taong ito, 38 years old nang ilang taon na siyang nagnanasa, inabot na siya ng 38 taon na nagnanasa, na mauna dun sa pool pag ginalaw ng tubig. Pero kahit na parang wala talagang pag-asa at walang tutulong sa kanya, napaka-imposible, nag-aasam pa rin siya na makalusong doon sa tubig. Nagnanasa pa rin siya. Mga kapatid, ganun din po para sa bawat isa sa atin. Kung meron kayong mga panalangin na para bang sa tingin nyo ay napakatagal na hindi tumutugon ng Diyos, at habang nananalangin kayo, habang lumalapit kayo, nagpa-fasting kayo, humihingi kayo ng mga tulong sa panalangin, instead na makita nyong sagutin ng Panginoon, maging maayos ang sitwasyon, parang pa sa palala ng palala, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Itong paralitikong ito, nasa hopeless situation siya, pero lulapitan siya ng ating Panginoon. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Ano man yung kalalagayan nyo, ano man yung sitwasyon nyo, para bang wala na kayong kasama, iniwan na kayo ng mga kasama nyo, at para bang sa tingin mo wala ng pag-asa, hindi ka natutugunin ng Panginoon, o baka naman yung pinagpe-pray nyo ay hindi talaga kalooban ng Diyos. Kailangan malaman din po natin yon. Baka naman kahit lumuhod ka pa dyan, umiyak ka ng umiyak, may sagot na pala ang Panginoon sa iyo, anak, hindi yan ang kalooban ko. Ito ang kalooban ko. Kaya lang pinagpipilit mo. Kailangan malaman din po natin yon. Kung kalooban ng Diyos, kung ibig ba ng Diyos. Kasi ang sabi rito, ibig mo bang gumaling? Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Kung kayo man ay may karamdaman, o nasa ganitong sitwasyon, parang walang pag-asa, malubha, walang tutulong sa inyo, kakatuwa, nandyan ang ating Panginoong Hesus. Lagi siyang naghihintay sa kanyang mga anak. Lagi siyang naghihintay sa bawat isa na sino mang lalapit sa kanya, may pag-asa sa Panginoon. Nakasumpong ng pag-asa itong paralitikong ito. Ang habag ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay naroroon at tinanong siya. Ganon din ang Panginoon, patuloy siyang nagtatanong sa bawat isa sa atin. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung meron kayong kahilingan na matagal nang hindi tinutugon ng Panginoon, patuloy lang kayong lumapit sa Diyos at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sa takdang panahon, kung ito'y kalooban niya, kakatagpuin kayo ng Panginoon. Kung kayong mga may pinagdadaanan, patuloy lang kayong lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kung sa tingin nyo naman may mga suliranin at kailangan nyo ng tulong, para bang yung lahat ng tutulong sa inyo ay nawala na, huwag kang mag-alala, nandyan ang Panginoon, lumapit lang. Ang sabi niya, lumapit ka lang, nagmamalasakit siya, 1 Peter 5:7. Nagmamalasakit siya, ipagkatiwala natin, ipagkatiwala mo anumang kabalisahan. Kung kayo'y nasa ospital at kailangan nyo ng kagalingan, magtiwala ka sa Panginoon. Kung walang makadalaw sa inyo dahil sa mga sitwasyon, kagaya natin sa Pilipinas, magtiwala ka sa Panginoon. Kahit nag-iisa ka, kaya mong maramdaman, kaya ang presensya ng Panginoon. O ka nasa malayong lugar ka, nasa ibang bansa ka, hindi ka mapuntahan ng iyong mga mahal sa buhay, piling mo, nag-iisa ka na lang, huwag kang mag-alala kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon, nagmamalasakit ang Diyos. Kahit diyan sa kinalalagyan mo, kakatagpuin ka ng Panginoon. Oo, marahil may karamdaman ka pat hindi pa
tinutugon ng Panginoon, hindi ka pa pinagagaling, pero bibigyan kanya ng kapayapaan, bibigyan kanya ng kaaliwan, patatatagin kanya na kahit nandyan pa yung karamdaman, mararamdaman mo yung presensya niya at magkakaroon ka ng kagalakan sa puso mo. Kaya salamat sa Panginoon, mananalangin po tayo, itutuloy na lang po natin bukas yung pag-aaral natin at hayaan po natin, kung kayo may pinagdadaanan, anumang problema, anumang pagsubok, tandaan mo kapatid, nagmamalasakit ang Diyos. Kung papaanong nagmalasakit siya sa paralitikong ito na walang tutulong sa kanya, mismong ang Panginoon ang lumapit. Kung hindi man kayo maabot ng mga mahal nyo sa buhay, huwag kang mag-alala. Nakikita ka ng Panginoon at naririnig ng Diyos ang hinaing ng iyong puso. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy lang tayong lumapit. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas, lumapit ka lang sa Kanya, i-acknowledge mo siya sa iyong buhay, magmula sa iyong puso, humingi ka ng tawad sa Kanya at gawin mo siyang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at bigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa sa iyo. At hayaan mo ang Diyos ang patuloy na kumilos sa iyong buhay. At pag nagawa mo yung panalangin yan, hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumilos. Bigyan kanya ng kapayapaan doon sa may mga karamdaman. Patuloy na abutin kayo ng Panginoon. Kung kayo'y nasa ospital at wala kayong kasama, kasama nyo ang Panginoon. Hindi niya kayo iiwanan. Sige po, manalangin po tayo. Salamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Napakabuti nyo. Kung papaanong pinuntahan nyo yung paralitiko na walang kasama, walang pag-asa na makapunta dun sa tubig pag kinalawkaw, napakabuti nyo. Kayo na mismo ang lumapit. Lord, yung mga kapatid na sa oras po ito, Panginoon, na may mga pinagdadaanan, mga kahilingan, mga prayer request na tanging kayo lang ang nakakaalam. Marahil alam ng iba pero walang magawa. Pero salamat, meron kaming Diyos na tinatawagan na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na dakila, walang limitasyon ang pwedeng magawa dahil makapangyarihan, nasa lahat kayo ng lugar. Sino man yung may mga karamdaman, Panginoon, na nakikinig sa oras na ito, itinataas po namin sa inyo, O Lord God. Taas din po namin ang Pastora Marian, O Lord God, na maging successful, Panginoon, yung operasyon sa kanya, yung surgery, O Lord God, at full recovery, Panginoon. Kayong patuloy din magbigay ng kaaliwan at hayaan yung patuloy niyang maramdaman ang inyong yakap, O Lord God, sa panahon na nasa ospital siya, Panginoon. Salamat, gamitin niyo bawat instrumento, anumang gamot na ilalapat sa kanyang katawan, ang patuloy na kagalingan, O Lord God. Taas din po namin si Marites Velez, O Lord God, kayong patuloy na kumilos sa kanya dahil wala pong imposible sa inyo, O Lord God. Kay Diyos na mabuti, wala pong ang anumang hindi magagawa ng doktor, Panginoon, magagawa nyo. Ang tatanggihan ng doktor, Panginoon, wala pong imposible sa iyo dahil kay Diyos na nagmamalasakit. Anuman ang kanyang kalalagayan, O Lord God, kayong patuloy na umabot, O Lord God, hindi lang sa kalakasang pisikal, abutin nyo rin siya sa pangangailangang pinansyal, O Lord God, ang patuloy na kagalingan, O Lord, walang imposible sa inyo, kaya nyong palitan ng kanyang kidney, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kalakasan, O Lord God, siya isang dialysis patient, pero walang imposible sa inyo, Panginoon, kapag gusto nyong gumawa ng himala, hindi pwedeng limitahan ang magagawa nyo, kaya taas po namin si Marites, Panginoon, patuloy na ang kalakasan, kagalingang pisikal, O Lord God, kalakasang espiritual ay dumaloy sa kanya saan man siya naroroon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Taas din po namin si Mira Van Dyke, O Lord God, patuloy na kayo ang kumilos sa kanya, O Diyos. We rebuke, Panginoon, anumang karamdaman, Panginoon, sa UTI, O Lord God. I-normalize nyo, Panginoon, ang kanyang pag-ihi, Panginoon, anumang problema sa pangalan ni Jesus. We release healing, Panginoon, para sa inyong mga anak na ito na nangangailangan ng kagalingan, O Lord God. Salamat, O Diyos, kayong patuloy na magpagaling, Panginoon, kayong patuloy na kumilos kung paano kayo nagmalasakit dun sa paralitiko. Ganon din sa mga anak nyo, Panginoon, na nakikinig na may karamdaman. Salamat, O Lord, patuloy niyong pagagalingin, kakatagpuin si Pastora May, O Lord God. We release healing, Panginoon. Kayong patuloy na umabot sa kanya, kay Ate Perla, O Lord God. Patuloy na ang kalakasang physical, kagalingan. Kayong patuloy na kumatagpo, kaaliwan, O Lord God. Bless niyo po siya, saan man siya naroroon, O Lord God. Salamat, Diyos, kayong mabuti, Panginoon. Taas ko rin po sa inyo si Emily Flores, Panginoon. Patuloy na hipuin niyo siya, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Wala pong imposible sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon.
Sa inyo pang mga anak, O Lord God, na may mga pinagdadaanan, O Lord, abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at ang kagalingan niyo. Sino man yung mga nabibigatan, O Lord God, sino man yung mga nalulungkot, ang kaaliwan niyo ay dumaloy, O Lord God. Sino man yung nangungulila, Panginoon, kayo ang patuloy na kumilos, O Diyos. Salamat sa katapatan niyo. At dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga lingkod, O Diyos, sa ba't ibang lugar, mga misyonaring ginagamit, O Lord God. Patuloy na ang pagsama niyo, Panginoon. Kayo ang patuloy na gumawa, O Diyos. We expect miracle, Panginoon. Salamat sa inyo. We expect mass healing, Panginoon, against this coronavirus, O Lord God. Salamat kayo, Diyos na mabuti. Yung mga anak nyo na nasa kabundukan, patuloy na abutin nyo, ingatan at patnubayan, O Lord God. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon. Taas po namin ang pamilya ni Pastora Evelyn, O Lord God. Nilulukuban namin sila ng inyong banal na dugo na anumang atake, gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay, O Lord God. Pray for protection, O Lord God, kagalingan kay Pastor Rico, O Lord God. Salamat sa inyo, kayong patuloy na magsusupply sa pangangailangan ng inyong mga anak. Salamat sa katapatan nyo dun sa mga nagbibigay, Panginoon. Patuloy nyo silang pagpalain, O Lord God. Kayong patuloy na kumilos yung mga frontliner, tinataas namin sa inyo, O Diyos. Yung mga doktor, Panginoon. Ingatan at patnubayan nyo, O Lord God. Mga nagsasakripisyo, Panginoon, para sa iba. Lord, salamat. Bless them, O Lord God. Mula sa aming Pangulo, Panginoon, mga sagay ng gobyerno, O Diyos. Kayong patuloy na umabot, kayong patuloy na kumilos, O Lord God, kayo lang talaga ang pag-asa ng mundong ito. Sa bawat mga pastor, Panginoon, mga lingkod nyo, mga misyonero, Panginoon, bawat mga miyembro, Panginoon, ng Door of Faith Family, O Lord God, sa pangunguna ng Pastor Joseph, itinataas namin sa inyo, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang mga paglilingkod ng inyong mga anak, O Lord God, kayo nakasisiyasat ng kanilang mga puso, patuloy na kalakasan kay Pastora Maribel, Panginoon, abutin niyo po siya, Panginoon, patuloy na gamitin niyo po sila, O Lord God. Salamat sa katapatan niyo, kahilingan na Sister Marites, Panginoon, na makapagbakasyon siya, O Lord God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Mabuti kayong Diyos, mabuti kayong Diyos. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon. Binibigay po namin sa inyo ang kapurihan, O Diyos, at huwag kaming magsawang patuloy na lumapit sa inyo, dahil kay Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na tapat, at hindi pwedeng limitahan ng inyong mga nagagawa. Salamat po sa inyo sa gabing ito. Kayo ang patuloy na maparangalan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Itutuloy po natin yung pag-aaral natin bukas. Kagaya po ng paralitikong ito, wala na siyang pag-asa. Pero lumapit ang ating Panginoong Jesus. Kung walang mga pastor na makalapit at makapunta sa inyo, merong Diyos na makapangyarihan ang ating Panginoon na inagmamalasakit. Patuloy tayong lumapit sa Kanya, patuloy kang lumapit sa Kanya, hindi ka man mapansin na naririnig ng Panginoon ang mga panalangin mo. Kung hindi pa siya tumutugon, tuloy lang sa pananalangin, huwag kang mawawala ng pag-asa. May mabuting gagawin ng Diyos. Huwag mong tignan yung pampahinang loob, ang tignan mo yung gagawin ng Panginoon. Basta magpatuloy lang, lumakad ayon sa nais niya, lumakad na may kabanalan sa Kanyang harapan at magsikap, mabigyang kaluguran ng ating Panginoon. At kung hindi ka pa tinutugon ng Diyos, inuulit ko, kung may taon na dumadalangin ka sa Panginoon na hindi ka pa tinutugon, huwag kang magsawa. May mabuting bagay na ginagawa ang Diyos. O baka naman tumugon siya, kaya lang nakatutok ka sa ibang bagay. Meron kang gustong tugunin ng Panginoon. Hayaan mong maging sensitive ka sa tinig ng Diyos at sa pagkilos ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nagpapaanyaya po kung meron po kayong mga kapatid o mga kamag-anak sa France, Paris, France. Ang Pastora Jonafe po ay nandoon. At ipinopost po namin dyan sa FB, sa comment po ang address kung saan nyo siya makikita at yung kanyang contact number. Ganun din po sa Gawain DFC Egypt sa pangunguna ni Pastora Maricel. Kayo, nandyan po, nakapost po sa comment yung address kung paano nyo po siya makokontak. Kayo po yung may kamag-anak, mga mahal sa buhay sa Egypt, sama-sama po tayong magdalangin na mailapit sa Panginoon, lalo na ngayong malapit nang dumating ang Panginoon sa Italy. Meron din po tayo. Gabayan po kayo dyan ng Panginoon, Sister Sabel, tulungan kayo. At sa mga iba pang lugar, sa Kuwait, God bless you, Pastora. Ganon din po sa pangunguna po yan, sa Kuwait po, sa pangunguna ng District 9 ni Pastor Luis. Ganon din po sa Qatar.
Ganon din po sa Qatar, si Pastora Feli at ang kanyang family, patuloy po kayong pagpalain. Pastora Never, God bless. Sister Lupe, magandang gabi po. At magandang gabi po sa bawat isa. Faith, God bless you. Pastora Ina, Famous, God bless. Salamat sa Panginoon at patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Bukas po uli, pagpatuloy po natin yung pag-aaral ng kanyang salita. Huwag po tayong manghinawang lumapit sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa Kanya. Kung hindi nyo nararamdaman, hindi sa pakiramdam, not by might, ano ang sabi? Kahit wala kayong nararamdaman, gumagawa na ang Panginoon. Manampalataya ka, receive, believe. Kasama natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Happy birthday daw po, Pastor Ma'am Linda Logan. God bless you. God bless po para sa bawat isa. See you po tomorrow.